always do it. Hello kila Makoy Adventure, Enerson Rendon, at Jojo Barnakea. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when Alam natin na ang paglaki ng muscle ay mula sa pag-workout, pagkain ng tama, at pagtulog ng sapat. Pero syempre, marami strategies o mga taktika para mapabilis ang paglaki nito. Nariyan ang mga advanced exercises, gaya ng drop set, superset, pagkain ng maraming protein, mga supplements na maaaring makatulong, at marami pang iba. Ikaw, pagkatapos mo mag-workout, anong ginagawa mo? Alam mo bang meron kang dapat gawin pagkatapos mo mag-workout? Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, ay malaking tulong ito para mapabilis ang paglaki ng iyong katawan. yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just Ang muscle recovery ay napakahalaga sa paglaki ng muscle. Kung matagal o mabagal ang muscle recovery mo, natural mabagal din ang paglaki ng katawan mo. Ang paggawa ng cool down at stretching pagkatapos mo mag-workout ay nakakatulong upang hindi ka masyadong magkaroon ng muscle soreness. Teka, alam mo ba yung cool down? Sa mga di nakakaalam, ang cool down ay mga exercises na gaya din na ginagawa sa warm-up. Explain ko lang ng konti ha. Kaya tinawag na warm-up kasi magsisimula ka pa lamang wina-warm up mo yung katawan mo o pinapainit mo ito para iwas injury ka sa pagbubuhat. At kaya naman tinawag na cool down dahil tapos ka na o katatapos mo lang mag-workout. At alam naman natin yung pakiramdam ng katatapos lang magbuhat, di ba? Sobrang init mo mula sa muscle pump. Kaya kailangan mo naman itong palamigin o maging relax ulit ang katawan mo sa pamamagitan ng paggawa ng cool down. Gaya ng nasabi ko kanina, halos pareho lang ang mga exercises ang ginagawa sa warm-up at cool down. Kaya pagkatapos mo mag-workout, bago ka umalis ng gym, huwag kalimutang mag-cool down. At samahan mo na rin ng stretching upang maiwasan mo ang ngalay. Ganon din sa injury. At upang maging relax ulit ang muscle mo para mabilis itong makarecover para sa susunod mong workout. Tip ko lang sa paggawa ng stretching, huwag nyong gawin ang stretching nang kumikilos kayo na gaya ng inyong napapanood. Pwede kasi kayong ma-injury kapag ganyan. Sa halip, kapag na-stretch nyo na yung body part na target nyo, for stretching, tumigil sa pagkilos at mag-inhale at exhale habang ginagawa ito. I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Uminom ng sapat na tubig pagkatapos mong mag-workout. Dahil mula sa iyong pag-workout, tiyak na pinagpawisan ka ng marami. At maaaring hindi sapat yung nainom mo habang nagbubuhat ka. Kaya naman, marapat lang na uminom ka ulit ng tubig pagkatapos mo mag-workout upang maiwasan mo ang dehydration. Tandaan, kailangan natin ng maraming tubig dahil ang ating muscle ay binubuo ng 70% na tubig. Alam nyo ba na ang pagligo pagkatapos mo mag-workout ay nakakatulong din upang ma-relax ang ating katawan? Sa pamamagitan din ng pagligo after workout, nababawasan ang muscle soreness o pananakit ng mga muscles na nakukuha natin sa tuwing tayo ay nagbubuhat. At dahil dyan, mabilis na makaka-recover ang ating muscle, dahilan upang mabilis ding lalaki ito. Teka, baka daw mapasma kapag naligo. Hindi totoo yan mga kaprakti. Kahit sinong doktor ang tanungin nyo, walang sakit na pasma. Pero kung hindi ka sanay sa pagligo agad-agad after workout, magpahinga ng at least 30 minutes bago maligo. Kaya ibig sabihin nito, kailangan mo talagang maligo after workout. Bukod sa malaking tulong ito upang mapabilis ang muscle recovery mo,
Ang pagligo ay isang gawain na magpapalinis sa ating panglabas na katawan. Tinatanggal nito ang mga bakterya at viruses kung meron man na nakukuha natin sa gym. Isipin mo, iba't ibang pawis ang madidikitan mo sa mga benches, maging sa mga handles ng mga gym equipments. Lalo na kung sa gabi ka nagbuhat, huwag na huwag kayong matutulog ng hindi naliligo. Ang totoo niyan, ang pagligo bago matulog ay nakakatulong upang makatulog tayo ng mahimbing. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody Pero ang pinaka-importante sa lahat, itong pang-apat na dapat mong ginagawa pagkatapos mong mag-workout. Pero bago ko banggitin yan, baka bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! shooting, I'm gon' shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never Kumain ng mga pagkaing mayaman sa carbohydrates pagkatapos magbuhat. Ito ay gaya ng kanin, kamote, patatas at iba pa. Dahil galing ka sa pag-workout, nabawasan ka ng glycogen sa katawan. Ang glycogen ang nagsisilbing gasolina natin sa pag-workout. At dahil nagbuhat ka, nagamit mo rin ang iyong glycogen. Kailangan mapalitan ito sa pamamagitan ng pagkain ng carbohydrates. Kapag sapat ang carbs sa katawan mo, lalo na pagkatapos mo mag-workout, mapapabilis talaga ang muscle recovery mo. At higit sa lahat, kasama ng carbohydrates, dapat ka rin kumain ng sapat na protina pagkatapos mo mag-workout. Ito ay para naman makagawa ang protein ng amino acids na siyang dahilan ng paglaki ng ating muscle. Dahil ang oras kung saan mataas yung protein synthesis ay yung oras na pagkatapos mong mag-workout. Ang protein synthesis ay ang oras kung saan madaling pumasok sa atin ang bawat protein na ating iinumin o kakainin. Kaya naman, sa mga umiinom ng whey protein o mass gainer dyan, the best na inumin ito after workout nyo. yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Tandaan nyo, ang paglaki ng muscle ay nakukuha sa regular na pag-workout na dapat ginagawa dito ang proper form, pagkain ng tama, at sapat na tulog. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah.